Yo guys, check, kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Saturday night mga lodi. Ina Raimundo pasok Saturday night. So ayan mga lods, no? Update tayo ngayong Saturday night. Yan, uy si Lupi, wag yan, sana. Dito tayo sa ating crypto bubble mga idol. Grabe, Pengu. Sa day to ay sa hour yun, ito yung day natin. So day natin parang ano lang, laro ano lang to parang stable consolidation lang eh. Ngayon nangyayari ngayon mga idol meron lang talaga may bumaba ng konti at meron ding nag-stay at medyo nag-pump ng konti. XDC, Bonk, nako si Bonk, no, mabol dati meron akong Bonk eh. No? Ayan yung ating mga coins ngayon. Alam nyo kapag mga ganito, habang yung market is parang boring, dun ako natutuwa pag boring yung market. Kasi biglang may gagalaw na matindi dun, nag-aagulatan dun eh. Ilang beses ko na-experience yan mga idol, no? Yung parang feeling ko pag mag-update ako, uy, ang boring. Tapos biglang, pagkagising ko, biglang may mangyayaring kakaiba. Ganun yung mga experience ko na dito sa crypto. Crypto. So mag-update muna tayo. Bago tayo mag-update mga lods, alam nyo na. Siyempre, nagsasawa na kayong pakinggan to eh. Pero mag-like naman kayo mga idol. Diba? Tigil na natin to kung hindi nyo pala gusto. like lang kayo ng ating video mga lods. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update sa ating crypto, syempre at sa mga trending news global, lalo na yung mga advance ngayon na nangyayari sa iba't ibang bansa. Ayan, syempre, no? Subscribe na kayo sa ating channel. Yeah. Diba? So bago tayo mag-crypto news, punta muna tayo sa ating global news. So dito muna tayo mga lodi, grabe to. Ito yung bagong advanced weapon, no, ng Russia. Uy, grabe, bagsak yung drones, oh. Kita niyo yan mga idol. Sabihin ko na lang Russia test new laser air defense system that burns drones out of the sky. Paano yan? Ito yung mga dati ang mga kina-counter o ina-anticipate o yung tina-target lang sa area, mga missile, di ba? Ngayon dahil nga sa sobrang lakas ng drones, tina-target na yung drones. Nakita niyo yun mga idol? Siguro pwede rin rocket dito, depende siguro mga idol, no? Pero ngayon, halos ganun lang yung parang pinaka-purpose niya, no? I-burn yung mga drones kasi ang dami rin talagang drones mga idol. So, tinesting nila at goods na goods mga loads, no? Talagang nasunog niya yung mga drones. Oh, 'di ba? Kina-counter niya. Grabe, no? Ito, gabi. Anong gagawin dito? Kahit malayo pala, oh. 'Di ba? Parang bini-burn. Ayun, titirahin niya diyan mga loads. So, ayan, oh. Ayan na. Ayan na. Ayan. Target lock. Ayun, ginaganon. Oh, kita niyo yan? Oh, boom, sunog. Di ba? Oh, tora-tora ata yan. So, meron silang ganung weapon pangontra sa drones, mga idol, no? At kaya siguro, hindi, pala yung Russia yun, di ba? Ayun, no? Tapos eto naman, dito naman tayo sa Russia. Kaya siguro yung Ukraine, no? Ay, grabe. Kaka-deliver lang sa atin ng mga drone, Tapos may gano'n ng weapon yung Russia. Ay, ayoko na. Sabi dito mga idol, Ukrainian President Zelensky says he's ready for a meeting with Russian President Putin to discuss ending the war. O, 'di ba? So, nung nakaraan, nakipag-usap si Trump at mukhang sa tingin siguro ni Trump ayaw, pero ngayon nakita niyo naman siguro natakot na si Zelensky doon. Kasi sabi tagis siya kinausap na ni Trump pero wala, galit pa rin sa amin Talagang itutuluyan kami Sige na nga, kung na may pag-uusap, mag-sorry na ako. So ayan. Si President Zelensky na yung sige na nga, ayaw na, tapusin na natin 'to. Parang ganoon, mga idol. Kasi siguro sinabi, hindi kasi rin na-convince ni Zelensky si Trump mga idol. Natatandaan nyo yung nag-usap silang dalawa, parang nagkaroon pa nga ng pagtatalo dun Sinabi ni Trump na, bala kayo, kung ito yung last chance nyo, kung ayaw nyo, wala akong magagawa, sabi ni Trump, di ba? Ayaw. Ngayon, wala talaga siyang laban dito kay Putin, mga lord. So,
Mas maganda na to na maaga niya nang na-realize yun, mga idol, di ba? No, goods na goods. Para sa akin, sana maayos na yan. At eto naman, no, US President Trump says a ceasefire agreement between Israel and Hamas could be finalized this week. So, ito na. Halos dalawang good news to, mga idol, no? Yung eto na makikipag-usap na si President Zelensky para matapos na yung war sa kanila, at ganoon din naman dito, no? Sana ma-finalize na this week. Oh, this week, ano na ngayon, Sabado na, baka next week. Oh, kung hindi ngayong weekends to, baka next week, mga idol. So, goods na goods. 'Di ba? O, kasi yung US, mga idol, ano talaga to? Ayaw nila ng war. Business lang. Pero war is business, di ba? Ano yun? Tingnan nyo to, mga idol, matindi to. Hindi na, saan ba yan to? Matindi. Kita nyo to? Scientists in the US have successfully tested the Zeus laser. Oh, kung ang Russia, itong pangontra sa drones, yung laser nila, mga lodi, yung US, kita nyo, mga idol, Zeus. Si Zeus. A machine so powerful, it briefly produce more energy than the entire planet's electricity output. Grabe naman yan. No, mas malakas pa sa energy ng buong mundo, no? Electricity, mga lodi ng buong mundo. SUS, which stands for a Zeta-Watt Equivalent Ultra Short Pulse Laser System. Oh, yun pala yun. Zeta-Watt Equivalent Ultra Short Pulse Laser System. Ayun, mga idol, no? Is housed at the University of Michigan and just completed its first official experiment. The laser hit 2 petawatts of power. Grabe, petawatts, no? Tsaka zetawatts. Di ba? Ano ba yung mga watts natin? May gigawatts. Di ba mga ganun? Di ba may gigawatts? Hindi, yung watts. What's up? Sa science, yung watts, di ba? Yung voltage, yung parang Alam mo lang 220 watts. Oh, yung mga ganun, di ba? 220 watts, ganyan, 180 watts. Ito may zetawatts. Zeta tsaka petawatts. Oh. What's up? Ano yung what's up? Petawatts up, what's up? The laser hit 2 petawatts of power. That's 2 quadrillion watts. Grabe, quadrillion watts. Taragis yan. Ang lupit na. In a burst that lasted just 25 quadrillion of a second. Grabe yun, mga idol. Ay, quintillion pala. Ayan, 2 quadrillion watts in a burst that lasted just 25 quintillions of a second. Despite that extreme energy, the event passed too quickly for the human eye to catch. In the experiment, SUS fired a laser pulse into helium gas, creating a plasma that allowed electrons to race, maka-science na to, to race behind the light in a process called Wakefield acceleration. O, di ba? Yung mga magagaling sa science dyan. Naku, hindi ko na alam to, mga lodi. Nagbobote lang ako dati. These electrons gained a tremendous speed because light travels is slower in plasma, giving the electrons time to catch up and accelerate further. The real excitement lies ahead. Oh, ano yun? Sana, yun. In the future test, electrons will crash into another laser beam coming from the opposite directions, simulating the effect of a 3 petawatt laser behaving like a zetawatt level beam, roughly 1 million times more powerful. SUS uses special components to stretch and control the laser pulse to avoid destroying the air around it. Grabe, no? Siyempre nga naman, 'di ba? Kailangan diretso lang yung kapangyarihan. 'Di ba? Sila Goku kasi hindi nila nakokontrol yung components ng stretch. Paano makontrol? Kaya yung Kamehame wave nila pakalat pa ganoon. So ito matindi. Nakokontrol nila, no? Ayan, no? Meron siyang special components to stretch and control the laser pulse to avoid destroying the air around it. With application in medicine, astrophysics, and particle acceleration.
This 16 million laser system is already proving itself a game changer in high energy P6. So grabe. Grabe yung mga ano ngayon nangyayari na mga lods, no? Sobrang advanced na. Yung mga technology natin, parang yung mga napapanood lang natin dati, parang sa movie lang, ngayon nagkakatotoo na. Kaya minsan talaga pag pinalabas sa movie, ano talaga yun eh, parang based yun sa mga in-eksperimento na pwede na mangyari in the real world eh. Mga idol eh, no? Kaya ako, yung super suit, naniniwala ako meron yan. Merong magkakaroon yan, yung suit mo na maganda. Kunyari, yung mga super soldier na, yung suit nilang suit sobrang advanced. 'Di ba? Merong basta ma-advance. Hanap na pa yung G.I. Joe, 'di ba? Merong advance doon na suit, yung nakakatakbo sila ng mabilis, nakakatalon sila ng mataas. 'Di ba? Ganun yung mga super suit. So, sa tingin ko meron nun mga idol, no. Hindi lang nilalabas sa madla. 'Di ba? Tsaka sino nakanood nung sino nakapanood ng Kaiju number 8? 'Di ba meron silang mga suit doon na sinusuot nila tapos na nakikita yung nangyayari sa katawan nila, 'di ba? At meron ding dagdag puwersa sa kanila, parang ganoon. Tsaka yung yung Earth, ano ba yung palabas ni Will Smith tsaka ni Jaden Smith yung napunta sila sa ibang mundo. Nakalimutan ko yung palabas nun. Sandali lang, hindi ako makatulog nito eh. Jaden Smith movie. Bukod sa sa Pursuit After Earth, ayan no, yung After Earth. Meron silang suit diyan eh. Yung suit nila, maganda yung yung suit nila na yan. Ang ganda nung niyan eh, nung epekto niyan. Pwede kang palamig eh, tapos meron fighting mode. May mga ganun diyan eh sa ang ganda nito After Earth mga idol, no? So yan sa mga paborito ko movie dati. Kaya lang nainis ako kay Will Smith na sinampal niya si si Chris Rock. So ayan. Diba to? Ayun na nga mga idol, no? Ako naniniwala ako na may sa sobrang advance, yung suit talaga maganda. Diba? Sunod dyan, Gundam na. Diba? Ano ba yung palabas na na may yung lumabas yung mga kaiju? Nakalimutan ko na yan. Makakalimutin ako. Alam ko na yung mga marami na ako napanood na movie, nakalimutan ko yung mga pamagat. Pacific Rim, ayun, Pacific Rim mga idol. O, yun na. Tapos ito naman, Microsoft. Nako, bad news to sa Pakistan. Microsoft shuts down all operations in Pakistan after 25 years. Grabe yun silver anniversary. Silver ba yung 25? Citing increasing political instability and regulatory risk. O, ayan na mga lods, no? So, wala naman na atang gumagamit ng Microsoft eh. Meron pa gumagamit? Ha? Mga teachers gumagamit pala ng Microsoft, sabi ni boss. Mga office, yung mga office, no? Yun daw, mga idol, sabi ni boss, gumagamit. Ako kasi di ako gumagamit yun eh. So, ayan. Tapos ito, balita tayo sa ating, syempre, dito tayo kay Cryptozaras, kay George. Check natin yung mga news dito sa kanyang page. Dito tayo. Ito. A Canadian woman is suing her phone company after losing 12 Bitcoin in a SIM swap scam worth over 1.8 million today. Grabe yun, no? She alleged a store employee gave her into info. Malabo na talaga yung mata ko, employee gave her info to a hacker. Now a BC court may force the case into private arbitration. Kasi nga syempre, alam na, dati kasi kapag may mga crypto, hindi naman sa pagdating sa korte, parang mismong yung judge, medyo hindi nila alam yun eh. Kung ano yung, ano ba yan? Ano bang halaga niyan? Parang ganun, di ba? Pag-aaralan ba nila? Pero ngayon, dahil nga adoption at sikat na o tanggap na yung crypto, so ito, mukhang magkakaroon ng progress yung kaso na to mga idol, no? Talaban, Mexican billionaire Ricardo Salinas. Parang nagko-comment sa comment section ko to Sino ba yung may Salinas na nagko-comment sa comment section ko Di ba? Sabi niya dito, if your house is just an investment, sell it and buy Bitcoin. Or mortgage it and buy Bitcoin. Sabi niya, no?
parang nawala yung sense ng ano doon, mga idol, no, ng invest what you can afford to lose. Kasi talagang ano na yan eh, bahay mo na yan eh. So, diskarte niya yun. Ako, hindi ako sang-ayon doon sa sinabi niya. Mga idol, no. Sa akin, invest what you can afford to lose lang. Lalo na pagdating ng bull market, mga idol, lahat nagliliparan, lahat lumilipad, lahat ng coins, kahit saan ka maglagay ng pera, umaangat. Maraming magsabi na invest nyo na lahat dyan, ganito, ganyan. Bumili na kayo ng napakaraming coins na ganito, ng ganyan, no? Tapos biglang babagsak na yung coins na yon. Kumbaga nadadala ng hype, mga lodi. Kaya kahit na bear market o bull market, tandaan nyo, pwede kayong kumita sa crypto. No? Pwede kayo, kahit bear market, pwede. Kaya kapag dating ng mga bull market, andyan na yung mga bad actors, mga idol, no? Yung talagang kasi lahat na sila genius. Pag nagtitrade sila, uy, panalo to, panalo yan, oh, grabe, ang galing ko dito, panalo ako sa trade ko. Ganun yun, mga idol, no? Kaya mag-ingat kayo, maraming ganun. Kasi syempre, madaling kumita, no? Kasi nga, bull market, lahat umaangat, eh. No? Sabi ko nga sa inyo, pangalawang cycle ko pa lang to, halos isang pangalang, eh. Kasi nung pumasok ako, bull market. So, lahat ng nakikita ko, ganun. Tangan ang gagaling nila, oh, nagtitrade sila, uy, paldo, ginagay ko lang dito, nag-invest ako dito, paldo, ganun. Tapos ginaya ko din, nagpapaldo naman. Kaya lang nung tumagal-tagal na, wala na, putik yan kasi bull market ako pumasok eh. Tapos yung pa-bear market na, nawala yung mga magagaling eh. Asan na yung magaling? Asan na yung ano? Puta rin siya, hindi na nag-upload ng video. Nagsiwalaan. So, ayan mga idol mag-ingat kayo lagi. So, yung mga ganito, obvious naman, nasabi niya lang siguro yan dahil na-hype siya sa crypto. Di ba? Pero, bad advice yun. Di ba? Isipin mo, bebenta mo yung bahay mo para bumili ka ng Bitcoin. Eh, sabi nga, di ba, invest what you can afford to lose lang. So, nasa inyo yan, kung makikinig kayo sa kanya, kasi syempre, ano naman ako dyan eh, kumpara naman dyan eh, bilyonaryo na yan eh. Kaya lang kasi minsan kapag medyo, minsan kala mo, yung mga sinasabi mo, tama na eh. Ewan ko kasi marami ako napapanood na ganun eh. Yung mga yumayaman na yung bilyonaryo, yung tingin nila sa sarili nila, parang sobrang taas na nila, mga idol, no? Na lahat ng maisip nila, oy, dahil isa akong malupit na tao, baka tama to kasi ako to eh. Sabihin ko nga. Ganun lang yun. Hindi, kayo, bahala kayo. Mali ako, baka pwede mali ako. Sabi ko nga, pag gusto ko maging intro, ako yung wag yung papakinggan, wag yung papaniwalaan dahil isa lang akong makulit na nagki-crypto at nag-i-invest sa crypto, nagbabalita sa crypto. Ayan, lahat ng sinasabi ko rito puro kalokohan lang, wag niyong pakinggan. Ganun lang dapat intro eh. No? Pero kayo, may isip naman kayo eh. Hacker have stolen over 140 million from 6 Brazilian banks this week. No? Laundering up to 40 million through Bitcoin. Wow. Ethereum and Tether exposing critical vulnerabilities in both the crypto and traditional banking sector. Nako, mga idol, pag mga ganito na, nagpapakita na sila ng vulnerabilities. Ayan. Yari tayo dito, mga idol So, baka makapagsaytahan naman ako ng sa mga favorite nilang coins eh. Idol nila yan mga lods eh. So, yan yun na. No? So, ito si Tom Lee. No? Si Tom Lee Jones. Si Tom Lee, Bitcoin is still where the internet was in 1996. So, ito, parang ang sinasabi niya rito, napakaaga pa natin. Hindi pa tayo late. Parang ganun yung gusto niya sabihin. The Fundstart CIO emphasizes that we're early, di ba? In the adoption curve with massive growth potential still ahead, sabi niya, mga idol, no? So, ayun yung parang pinaka main point ng gusto niya sabihin. Huwag kayong mag-alala, maaga pa tayo. Yung 100,000 na Bitcoin, napakaaga pa natin, no? Sabi nga dito ni CZ, Binance founder CZ says he got into crypto too late na raw. Sabi niya, too late na. After watching 2011 whales casually move Bitcoin, they vote for $0.10. Isipin niyo yan, di ba? So, 2011, wala pang Bitcoin si ZZ. So,
Grabe yun. Isipin nyo, magkano niya nabili yung Bitcoin niya. Di ba? Si ano nga si Robert Kiyosaki, di ba sinabi niya 6,000 na yung bili niya sa Bitcoin, $6,000, di ba? Nang binalita natin yung nakaraan. So ayun yung sa crypto Bitcoin news. Dito na tayo sa XRP. Ito kasi si Roger Ver kanina, di ba, yun ang tinapik natin. So nagkaroon ng mga update mga idol So sabi dito, I was technically the second person ever involved with Ripple XRP. So, di ba kanina, parang ang hinuhulaan natin kung sino si Satoshi. Pero ngayon, mga Lodi, marami nagsasabi o sinasabi nila, siya si Arthur Brito. Siya daw yun, mga idol, no? Kasi pangalawa siya. Sabi dito, as the co-founder of XRP, siya daw yung nagsalita niya, no? Is Arthur Brito just Roger Ver? Sabi, no? The stories don't line up when you look into things. Someone is lying or trying to hide the truth. Kilala niyo ba si Roger Ver? Nakakulong kasi ito ngayon mga idol Ito yung mga kaso niya, mga lods, no? Pakinggan muna natin to. Is the founder of Bitcoin.com, co-founder of XRP and Blockchain.com and a bunch of other companies. Ito. Roger Ver is facing life in prison. So, panghabang buhay na pagkakakulong for revealing how the US government work secretly to subvert cryptocurrency and prevent economic freedom. More people should hear this story. So isipin nyo si Tucker Carlson nagsabi nito, mga idol. Siya yung nag-report niya na yan. So ang sabi dito, kinulong siya ng panghabang buhay. Anong dahilan? 'Di ba? Kasi nire-reveal niya na yung US government work secretly to subvert cryptocurrency and prevent economic freedom. 'Di ba siya yung nagbulgar, parang gano'n, no? Roger Ver facing extradition, the hijacking of Bitcoin. Ito yung mga topic ni Carl, how the government tracks your every transaction. Isipin nyo how the government tracks your every transaction, di ba? Who is Satoshi? Why Ver chooses to speak out? Ver's experience pala, experiment kasi. Experience in a Spanish prison. So parang in-interview niya dyan si Roger Ver. Hindi ko pa napapanood to, parang gusto ko tuloy panoorin yung interview ni Tucker Carlson sa kanya. Excuse me po. Di ba? So sabi nga dito, kasi ba't siya kinulong? Kasi nung unang panahon ng Hapon, 2011, di ba? How and why did you create the XRP Ledger? Jeb Caleb, Arthur Brito, and I created the XRP Ledger to solve for the waste and scalability issues that observe with Bitcoin. So parang talaga nila yan, parang perfect, no? Kasi yung Bitcoin nga daw sabi is beta test. So gumawa sila ng perfect na coins, parang gawin yung XRP. So sabi dito, David Schwartz said Satoshi holds XRP. No, nakalagay dito mga idol, no? Anyone currently doing that for Bitcoin? Parang question and answer kasi to. Ayan, no? Not this type of payment system. You also say we control a lot of XRP. Does that also make it different from Bitcoin at this time? Sabi. Well, sabi dito, answer niya, the distribution of Bitcoin was very, very hard to know at the time. So, si Satoshi siguro to, the original creator probably held on enormous amount of XRP that at that time. Sabi, 2017, I think so. It's hard for me to say. I like to compare them at the point in time. So, sabihin si Satoshi, may hawak siya na XRP. Bakit siya may hawak na XRP, mga idol? Si Satoshi. Bakit? Sabi. Di ba? Ibig sabihin ba, ayaw niya doon, kaya hinawakan niya yun? Ito, good news na. Ito, sa Pinas ko ito nakita So, ang ganda ng news na to. BitGet signed a 3-year partnership agreement with the United Nations Children's Fund, no? Yung UNICEF. Lumenborg in aim to provide blockchain and digital skills education to 300,000 young people across 8 countries by 2025. Consequently, BitGet pledged that its initiatives and campaigns, especially blockchain for her and BitGet Academy, will support and expand the partnership goal. So ito mga idol, yung BitGet mga lods, no?
sa akin, no? For me lang naman, no? Sabi nga dito, di ba bawal yung nagpo-promote ng ganito? Bitpinas to. So may nagsabi, bawal sa Pinas yan, sabi ng mga mokong nagahaman at gusto nilang sila lang itaas. Kala ko ba bawal mag-mention ng unregistered crypto exchange? So kayo pwede, pero mga calls hindi. Ano ang masabi nila? Pero okay lang sa akin, hindi, wag niyo sila awayin. Sa akin mga idol, sa akin kasi goods yung BitGet mga lodi. Talagang simula nung nandyan ako, wala akong masamang nakita sa kanila na sobrang ganda, sobrang bilis, sobrang dali. Wala akong naging problema sa mga transaction, napakabilis. P2P, sobrang ganda, sobrang bilis, walang problema. So, eto, sa akin lang sa mga wala pang crypto exchange dyan mga idol. Sa akin, BitGet, andyan yung natin, link sa description mga lodi. No? Check nyo. Sobrang tindi niyan, ang dali lang niyan. So ito na, punta na tayo dito sa galit sa mga maxi. Kung napansin nyo nag-ano pa rin ako, kumbaga nagre-report ako tungkol sa Bitcoin, syempre mother coin yan. Dahil gusto ko rin talaga yung Bitcoin. Kaya lang syempre, meron talaga mga ganitong content. Syempre ito kasi XRP to gusto ko, dalawa XRP tsaka Bitcoin Kaya lang, marami nag-aaway yung dalawa. Hindi ko na problema yon, pero kailangan ko silang i-report parehas. Mga idol, no? Sabi dito, nag-tweet kasi si Robert Kiyosaki. Sabi dito, clickbait losers keeps warning of a Bitcoin crash, no? Kasi merong mga nag-post na Bitcoin crash will happen, this something ganyan. They want to frighten up the speculators, sabi ni Robert Kiyosaki, no? Kanina lang to mga idol I hope Bitcoin crashes. Siya rin naman gusto niya mag-crash. I will only buy more. Yung sinabi niya. So parang binuboost niya rito yung Bitcoin, no? Na naaasar siya sa mga nagsasabi na magka-crash daw yung Bitcoin, pero gusto ko ring mag-crash yun dahil bibili ako ng maraming Bitcoin. Ganun yung sinabi niya, no? Sila Edo Parina dito. Funny how you keep ignoring all the red flags around BTC and MicroStrategy and still won't acknowledge XRP, which has massively outperformed Bitcoin. You're a paid government contractors to deceive the masses, sabi niya, no? Ayan, buy XRP or you'll be a big loser. You were warned. Parang pag kinakausap din na si Robert Kiyosaki, parang hindi kilalang tao sa crypto world, no? Parang walang ginawang record, no? So, ayan, pero sabi nga dito ni Edo Parina, they are all paid government contractors just like Saylor, Jordan Peterson, and Tucker Carlson. That's why they ignored XRP. So, kahit na, saan ba yun? Halimbawa, pumunta tayo dito sa kanyang page, mga idol. Makikita nyo rito, yung mga, parang may mga binubulgar niya rito, no? Na mali. Sabi niya rito, Michael Saylor once held the record for the biggest single day loss in stock market history, 13.53 billion vanished. Now, BTC Maxi and mainstream media want you to believe Bitcoin is the future, yet they can't even show on-chain proof of MicroStrategy buys. No? So, yun yung sinasabi nila mga lodi, no? Kasi balita to dati, totoo to. Ayan, no? The biggest loser, MicroStrategy Michael Saylor, who saw staggering 13.53 billion vanish. Ayan yun. Balita yan, marami naglalabas niyan, lalo na yung mga galit kay Michael Saylor. Nilalabas yung mga ganyan balita tungkol sa kanya. No, ito maganda rin yung sinabi dito ni Edo, no, yung napag-usapan nila rito. Sabi dito, if you are holding your XRP on an exchange, it belongs to the exchange. Ayun sinabi niya, yung crypto exchanges, no, exchange. If you are holding your XRP in a cold wallet, it belongs to you. Ayun, no? So, saan nyo gustong hawakan ang inyong mga XRP, mga idol, no? Kami dito, last. BTC Maxi laugh when their cult leaders is lie about Ripple and XRP. But when we fire back with straight facts and question Saylor and MicroStrategy, they get emotional, no? Don't launch missiles if you can't handle the heat. Gumaganon po. Manis. Sabi nga dito, PAX, XRP return of investment last year is 394%. BTC return of investment plus last 12 months 80
as 5%. While both are excellent numbers, I'm not sure why anyone would complain about XRP. Especially considering that XRP is off $1.20 from its 12 months high, which would make make the ROI o yung return of investment 500%, while BTC is sitting much closer to hits 12 months high. Nothing to founder here, sabi niya mga lods. So, alam niyo na gusto niyo lang maisip niyo diyan pagka ganyan, di ba? So dito naman kasi syempre yung mga Bitcoin lovers o something, no, parang ang pinaka main goal naman talaga kasi ng Bitcoin, kaya ginawa yan mga lodi para makaiwas sa government, hindi makontrol ng government, at makaano sa mga ganyan sa bank, so something like that, no? Sabi dito ni Nathaniel CJ Rothschild pero sa tingin ko hindi ko alam kung Rothschild to pero kasi meron siyang 10,000 followers lang naman, so bahala na yan. Pero sabi niya rito, did you think you could bypass the bankers and elite of the world by creating Bitcoin? No? Kumbaga, sa tingin niyo ba dahil kinrate niyo yung Bitcoin, magagawa niyo yung pinaka-goal niya na kayo yung maghari, Bitcoin yung maghari, mawala na yung mga fiat, ganun. Sabi niya, no. Sabi niya, you have to create something that goes hand in hand with them. So, yung pwedeng magamit pa rin ng bangko, magamit pa rin ng ganito, ng ganyan, ganun dapat para ma-adapt at something. Nakakapagtaka nga kasi syempre, ang main goal ng Bitcoin is lumayo o kumontra o maganyan sa government, sa mga bangko. Pero ngayon, parang tuwan-tuwa sila kapag ina-adapt sila ng bangko, pwede na magbigay yung bangko ng ganito gamit ang Bitcoin. Nawala yung main purpose, no, ng Bitcoin, no, something ganyan, no? Parang ganun yung nangyari, 'di ba? So, parang mali, 'di ba? Parang ganun. So, ayun lang yung napansin natin, no? Kaya nga yung XRP kasi mga lodi, ginawa talaga 'yan for financial system. Hindi 'yan yung ginawa para kunin ng mga tao, para kumontra sa gobyerno, kumontra sa mga bangko. Hindi siya ginawa para sa ganun. Ginawa siya para gamitin, para isolve yung problema ng financial system. At ayun talaga yung pinaka-goal niya. Hindi yung kung ano-ano mga hype na kwento-kwento na tayo maganto ganyan, kung sino, hindi tayo makokontrol, yung mga ganun. Walang ganung kwento dun sa XRP. Ang yung XRP, ginawa talaga yung para maging bridge. Di ba? So ayun yung ginagawa niya, ayun yung gagawin niya, doon siya nag-a-apply, ganun siya yung pwede niyang mangyari, 'di ba? So walang drama, parang ganun. So talagang sabi nga nila bankers coin 'di ba? O di ngayon talaga magiging bankers coin siya. Ganun. Ngayon, ginagampanan na XRP yung pagiging bankers coin niya. But ngayon yung Bitcoin gusto rin maging ganun. Gusto niya na maging sa bangko. Magkaroon ng ganyan, matanggap sa bank, pwede na mag-transfer ng ganito. Nawala na yung parang pinaka-goal nila na, 'di ba? Nagigets niyo ba? Akong hirap explain Pero ayun, parang ganun. Sabi naman nito ni Moon Lambo, minsan pinapanood ko to, madalas pala pinapanood ko si Moon Lambo. So ngayon ko lang siya nakita na nag-promote ng something na ibang content creator. Sabi niya rito, guys, please listen to him. Credible crypto does not always talk like this. He's not some hype boy. Sabi niya, hindi siya yung mga nanga-hype lang. Kumbaga, packs yung binibigay nito ni Credible. Kasi nga siya Ayan When he's talking about XRP and bring out the clap emojis telling you that you're not bullish enough, pay attention. He's one of the best chart analysts in the entire crypto space. Ayun, doon ako na curious kasi although, hindi pa nga ako nakapalo sa kanya, so papalo ko na. So, isa pala to sa magagaling na chart analyst sa buong crypto world. Di ba? Sabi niya rito ni Crypto Bull Crypto Bull, Credible pala, sorry. Si Credible Crypto pala, Crypto Bull ako ng Crypto Bull. Sabi niya dito, aside from being one of the only coins in the entire market with the clearest and cleanest impulsive PA aside from Bitcoin, is starting at its launch of 0.5 XRP, is currently
Going on its 8 months of consolidation above the prior all-time high monthly close. Mga idol, no? You are not bullish enough, mga lods, no? So ito yung chart na pinakita niya. Usually kasi pagka ganito, ang calculation ko sa akin ito yung consolidation at kung kailan siya nag-pump, ayun yung bibilangin natin. So hanggang dito siya, no? So sinusukat ko siya sa kamay ko dito sa monitor ko, mga idol, so hindi niyo nakikita. So ayan yung sukat niya, di ba? So ngayon, dito ngayon yung pinaka consolidation, mga lods, no? So di ko na siya dito isusukat kasi kung dito ko uumpisahan, mga lodi, lampas na sa monitor ko no? So kung dito ko naman siya uumpisahan, mga lodi, yung itong haba na ito kung dito ko siya, ito yung etong paa niya, dito ko ilalagay. Sakto siya dito sa dulo, dito banda yan, no? Dito siya banda. Pero kung dito ko ilalagay yung paa niya, wala, lampas sa monitor ko so kung dito siya, from this, tas etong dulo nito, dito na siya sakto. So mga nasa 140 USD something siya. Ganun yung nakikita natin, no, mga lodi. So ayun yung sinabi niya, 'di ba? Ayun, kaya nga sabi niyo, you are not bullish enough, mga idol. So ano man sabi niyo diyan, 'di ba? So ngayon, ito yung pinakamatinding news ngayon. Sa akin although marami na matinding news, ito matindi rin to, last news natin. US Senate to feature Ripple CEO in hearing on crypto market structure. So imbitado si Brad Garlinghouse, mga idol. Ripple CEO Brad Garlinghouse and other prominent crypto stakeholders will participate as witness at the upcoming Senate hearing on the crypto market structure. The Senate Banking Committee has scheduled a full committee hearing on proposed market structure legislation for the next week. Siyempre, kukunin dyan yung mga opinion nila. Oy, Brad, pag ginawa ba natin to, okay ba sa'yo to? Okay ka ba dyan, Brad? Baka hindi sabi mo lang, hindi natin gagawin pag di okay sa'yo. Last month, for Republican Senators Tim Scott, Cynthia Lummis, Bill Hagerty, and Tom Tillis introduced the legislation. Nako, inindiyan pa naman si Brad Garlinghouse nito ni Senator Cynthia Lummis, mga idol, no? So sabi dito, Garlinghouse to attend as witness. Less than 2 weeks after its introduction, the Senate Banking Committee has scheduled a full committee hearing on legislation. Eleanor Terrett, the host of Crypto America media outlet, reported that the hearing will take place on Wednesday, July 9. No, abangan natin to at 10 a.m. ET. Notably, Ripple CEO Brad Garlinghouse will appear as a witness. Other industry stakeholders expected to testify include Summer Messinger at of the Blockchain Association, Chainalysis CEO Jonathan Levin, and Dan Robinson of Paradigm. And Michael Saylor of Microsoft. Ay, wala pala siya. Sayang, di siya naimbitahan. Inis na naman yung mga idol. Joke lang, mga idol, Joke lang, hindi ko inaano. Justifying Brad Garlinghouse inclusion, while Terrett highlighted several leading industry figures as a witness, many view Brad Garlinghouse inclusion as fully justified. So, ayan na, mga idol, no? Basta ayan yung natin dyan. Imbitado si Brad. Bakit siya imbitado? Mga idol, no? Anong kailangan nyo sa kanya? Bakit nyo siya sinasama dyan? Ayan na ba yung malupit na, yan na natin. Hintayin na lang natin, mga idol, no? So, check natin ang inyong, may live pala na TWT ngayon ng Tekken. Nihintay ko si Pacom Ram. Ano pa yon, mga lods, Ano bang date yun? 8? Tuesday pa lalabas yung ating DLC character na si Pacom Ram from Thailand. So ito, basa tayo. Yung coins na lumabas sa ngayon, yun ang binayad sa pizza noon ni Lazo. 10k Bitcoin. Hindi 80k na nga, mga lodi, kasi 8 ting sa 10. Sabi ni John Wick, shoutout sa'yo John Wick, mamaya mapanoorin ko yung ballerina, no? Mamaya pagtas nito.
Kaya na kapag gustong panoorin yun eh. Human Revolution, Idol, aga good eve. Okay ba mag-hold sa GCash ng crypto? Okay naman, Idol. Ikaw bahala, no? Si Ramil FW watching Saudi Arabia. Shoutout sa iyo, Idol Ramil. Herbert Young, nasa peak na tayo ng bull run. Kaya nagbenta na yung mga dormant. Nasa peak na ba tayo, Idol? Sige, okay yan. Kanya, kumbaga, ano naman yan eh. Kung ayaw nyo sa tingin nyo, goods yun. Ay, ni-research nyo yun eh. Sana, tama ka. No? Update news muna kay Boss Jeblo sa crypto pa. Shoutout, boss. Ayan, si Mark pa. Shoutout sa iyo. So, Kobe Meow, akala niya naman tataas ang XRP. Oh, mga sitoy dito. Oh, yung meron nag-comment sa akin dito sobrang haba. Tapos, kinomentan ko siya, di ba sabi ko, yung mga ano, ba't inutusan nyo ako? Sabi, nag-comment na naman siya, sobrang haba na naman. Taka, hindi ko binasa eh. Oh, tapos sabi ko, dahil dyan, tapos ka na. Sabi ko sa kanya, wala na. Kinik ko na siya, mga idol. No? Ayoko nang ganun. Ito, sayangin ko yung oras ko dun. Haba-haba. Sabi nga ni McGregor, di ba? Who the fuck is that guy? So, manonood na lang siya sa background. Hindi na siya makakapag-comment. Ano kaya pakiramdam nun? Gusto niya mag-comment. Gagawa siyang bagong account niya. No? Pero pag gumawa siya, tapos nalaman ko na siya, taggal ka na ulit. hindi naman sa ayaw kung kaya lang hahaba yung oras natin doon pag pinatulang ko pa yun eh. Mga idol, alam niyo naman ako, madaldal ako eh. So, hayaan ko na siya. No, ikaw na agad yung tama, magaling. Kaya lang, wag mo na utusan gumawa ng isa pang ang iniiyak niya kasi, wag daw ako mag-politics. Gawa daw ako ibang channel. Yung gagawa pa ako, ikaw lang manonood doon. Gagawin ko yun para sa'yo. Spoiled ka naman masyado sa akin. Babesy. Ayan. Wag na. Dito na lang. Lods, may balita na sa SSS. Meron daw libreng 20k. Basta naging member ka na mahigit ng isang taon na ayuda ng gobyerno. Magre-register lang sa website ng SSS. Libre, hindi babayaran. No? Talaga. Wala ako niyan eh. Idol eh. Hindi ako naghuhulog sa mga government office kahit ano. Wala akong SSS, wala akong pag-ibig, wala akong kahit ano. Mga lodi, no? Sariling lang tayo, sariling sikap. Kasi nga ayoko sa government eh. Mga lods eh. Sa ngayon pero babalik dati, mahal ko yan eh. Ngayon hindi masyado. So, babalik din tayo dyan someday. Babayaran ko agad yung isang buong taon ng SSS, ng isang buong, anong tawag doon? Yung babayaran mo na agad pa ang pangkalahatan yung SSS mo, tsaka pag-ibig, no? Tsaka health. PhilHealth. No, ayan. Bayad na kayo lahat ng simula na buhay ako, O, di ba? Pag nag-take profit na tayo. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Danny Tan, magiging US made pala si Bitcoin. Hindi po siya US made idol eh. Walang unclear. Parang ganoon. Kasi wala siya sa made in US eh. Mga idol. Al ba to? AI. Al siguro. Al Weradzajan. Shoutout sa'yo. Albert Tiguaton. Ang ganda ng news. Sana naman huwag ka na munang lumipad. Saka na lang sana. Tama. Tanongin nila si Rodman kasi na-meet niya si Satoshi. Hindi si Rodman yun. Si Scottie Pippen yun, idol. Hindi siya si Rodman. Si Scottie Pippen. Yung katabi niya si Michael Saylor nang ini-interview. Di ba? Alam ko si Scottie Pippen eh. Hindi ko pa naman alam spell ng Scottie. Double T. Scottie Pippen. Bitcoin. Ito yun, Scottie Pippen, Yung in-interview siya, kasama niya si Michael Saylor. Wala tuloy dito. Ito, ayan. Ito yun, Yung mukha ni Michael Saylor dito, nagulat, Nung tinanong siya na Di ba nakita mo na si in Seattle in 1993. Ulit. Scotty mentioned something to me yesterday that I thought was pretty interesting. You mentioned you met Satoshi in Seattle in Ito yung mukha ni Michael Saylor, palingon Totoo ba yun?
met Satoshi in Seattle in 1993. He also came to you in a dream. You have a nice relationship with Satoshi. I feel like I do. Yeah. I feel like Kulit to. I have a story to tell. Definitely have an opportunity to Parang hindi naniniwala si Michael Saylor eh. meet him back. Di ba? Si Scottie Pippen yun, mga idol, no? Ayan, ha? Ano na? Si Playlist, o yan. Nakapanghina yung XRP na nakuha ko lang sa airdrop, binenta ko lang, mag 40 pesos, tapos ngayon bumili akong kailang mahal. No? Doon talaga, nangyayari talaga yun, idol eh. Tanggalin na ba Bingo Plus? Laki kinita ko dun eh. O, sabi ni idol, swerte mo. Congratulations. Nako, may iniwala ka dyan kay Boss J. Pangit yung XRP. Iniutulang kayo nyan. Wait lang, mag-a-add lang ako ng 30 tokens sa XRP. O ayan, sabi ni Jess9 Vlog. XRP traders ay $10 as triple US banking bid. Builds market optimism. Ayan, si King Shangsheng, shoutout sa'yo. Idol, kapag nagkatotoo yung The Terminator Rise of the Machine ni Elon Musk, yung volunteer na bida sa time machine, bibili ng murang Bitcoin. Pwede, si yung pangalan nun, si John, alam ko eh, si John ata, si Arnold Schwarzenegger, di ko na matandaan, tagal na nun eh. Si John Nash ang Satoshi Nakamoto. Sino si John Nash? Ayun, sikat ba yan? Check natin sa Google mga idol Baka mamaya di yan sikat eh. Ito si John Forbes Nash, yung Forbes Satoshi. Ayan, ito ba ito yan? Image. Ito nga, siya nga. Siya ba si Satoshi? Hindi ko alam sila na nagsabi niyan yun. Si Wilfredo Foy. Stable coin kasi si XRP, it means stable siya sa $2. Masyado kasi hype at maingay news about kay XRP kaya di nalipad. Pansinin pa kasi. Pag di na masyado hype at tahimik na, dyan yan lilipad sigurado. Oo nga, ako, sangayon ako dyan. Yung parang patay na yung chart, yung Bitcoin, yung crypto, parang tahimik lang, ganun lang dire-diretso lang, walang gumagalaw. Tapos biglang, ganun na yun, mga lodis. Not a coincidence dahil alam natin na kailangan ng crypto na manguna aside BTC na may real world utility at pangmatagalan, sabi ni Erwin. Si Ron Villanosa, flip the switch na yan, Lods. XRP Army lang talaga naniniwala at nagtitiwala sa XRP na solid. Tama, kasi saan ba yung inano ko? Meron akong dito ba yun? Did you bypass bankers? Hindi na wala. Wala. Meron kasing yung poll. Merong poll na parang tinanong, anong pagbibigyan kayo ng 100,000 na something na dollars, anong bibilin nyo? Parang ganun. So tinignan ko yung mga comment, halos walang XRP, halos siguro kasi 300,000 yung followers nung nag-post eh. So halos bihira yung may tao XRP, siguro mga 3-2 lang nakita ko. So marami doon, Ethereum, Bitcoin, iba-iba mga meme coins eh. So ibig sabihin, hindi pa ganun kaano talaga si XRP, mga idol, no? Hindi pa nila masyado pansinin. Di ba? Sana si Job, Bongen, withdraw na nila boss ang Bitcoin wallet nila para pambili ng XRP. Pwede. Lisa Yongson, always shoutout sa iyo, idols. Magandang gabi sa iyo. Si Jonabel Ginto, ADA at XRP lang, Lods, kasi affordable pa sa ngayon. Di na ako nangangarap ng Ethereum at Solana at BTC, di ko na kaya, sabi ni Idol. Pwede naman bagay kasi iba-iba pa rin yung pakiramdam kapag buong coins yung binibili mo hindi yung portion niya lang eh. Pag binenta na yung mga BTC na yan, malamang alt season na kasi lilipat ang pera sa altcoin, pwede. Pero bumagsak yung isang token, Lods, kung kada meron, paano bumabagsak ang isang token, Lods, kung kada merong nagbebenta, meron din bumibili. Depende yan, mga Lods, kasi kung gaano kadami yung bumagsak,
kailangan ganun din kadami yung bibili. Minsan, pag bumabagsak ng madami, may bumibili. Kaya lang hindi ganun kadami katulad nung dami nung pagbagsak niya. 'Di ba? So, ganun siguro. Pangit XRP may bangko na, it means centralized na. Oh. Sabi dito, isa na naman bagong nagkri-cryptong tangang natagpuan sa comment section. Okay, huwag ka masyadong harsh. Si AJ Kamote Trader, shoutout sa'yo. Si Playlist, shoutout din sa'yo, idol. Jonabel, online casino sa totoo, dami nang nasira. May nanay na kinuha ang pera ng anak tapos pinang-scatter. Pang-enroll sana ng anak, pang-college, isipin mo yan. Kaya nga mga idol no? Kaya ako dun pa rin talaga ako sa crypto na, no? Halimbawa sa crypto, invest what you can afford to lose lang, mga loads, no? Yung huwag nyo masyadong pilitin kasi once na pinilit nyo na nilagay nyo lahat ng pera nyo dyan, magiging emotional kayo Lagi nyo titignan yung yung portfolio nyo. Ano nangyari dito? Ano ba nangyari? Bumababa. Oh shit, umangat. Kunin ko na ba? Hindi ko na makukunin to Ipunin ko to Kaya lang shit, bumababa. Tapos pag nangailangan ka, wala kang makukuha ng iba, kukunin mo din yun. Minsan, meron na akong pinanood sa inyo dati nun yung binuhos niya lahat ng pera niya sa XRP and then nangailangan siya ng pera. Bumili siya ng XRP sa halagang mga nasa $2, no? $2. Tapos kasi alam ko nung bumili siya nung nag-pump mga idol asan na yung XRP? Puntahan natin yung XRP. Kasi na-promo siya mga idol yung fear of missing out yung nangyari sa kanya So, ang nangyari, yun natin dito. Ito. Nung pumalo yung XRP from 0.5, pumalo dito mga idol. Bumili siya dito. No, bumili siya. Ay, alam ko basta medyo mataas na siya bumili. And then nung bumaba mga idol, kasi nung pagbili niya tumaas pa daw Natuwan-tuwa siya ipunin ko na to, i-hold ko na to. So bumili siya sa part na dito, sabihin na nating 151 pesos. Tapos umabot pa ng 193, almost 200. So tuwan-tuwa siya, profit, gumaganin siya. And then dumating yung araw na bumaba yung yung bumaba yung XRP. So, nabili niya sa 150, kailangan niyang kunin sa 100 pesos. Kailangan niyang kunin. So, imbis na kumita siya, natalo pa siya kasi binenta niya ng mura. Bumili siya ng 150, binenta niya ng 100. 'Di ba? Pero paano kung ang ginawa niya lang lang siya, pa DCA lang siya, palit-lit lang yung kuha niya. Kahit nakabili siya rito, tapos bumili siya rito. Bumili siya diyan. Ngayon bumaba, hindi siya pressure na kunin kasi maliit lang naman yung niya Afford to lose lang yung niya Yung binili niya ginamit niya pambili. 'Di ba? Afford to lose lang okay lang 'yan. Kaya kong i-hold 'yan kasi afford to lose ko naman 'yan Ganun yung parang sinasabi ko mga idol na kapag mag-i-invest kayo sa isang crypto, sa coins or something na gusto nyo, tama yung kasabihan na invest what you can afford to lose. Kasi minsan parang binabaliwala na lang yung kasabihan niyo kasi lagi na naririnig. Pero once na ma-experience mo yun mga idol, malalaman mo na tamang-tama yun mga loads. Huwag niyong pipilitin bumili ng marami kung ayun lang talaga yung pera nyo. Kasi pag kinailangan nyo yun, wala na kayong choice. Pas kukunin nyo siya sa baba, naku, mas masakit yun mga idol. Yan yung sinasabi ko, no? So, dapat talaga ganun lang. Kaya nga yung sinasabi nung kanina na ibenta niyo yung bahay niyo Puntang lang, kulit ng payo niya Siguro kasi bilyonaryo na siya kaya ganun siya magsalita. Pero sa mga normal na tao, hindi yun advisable. Mga idol. Sa akin opinion ko yun. Hindi siya, bilyonaryo siya pala yun. Giging si Malupito na naman ako. Pag giging si Malupito na ako, iba na sasabi ko. Ayan. Shoutout, Boss Jeblo. Maulan, ingat mga load sa biyahe at hold lang, walang BBTU sa mga XRP Army. Ayan, sabi ni Phil Habi, shoutout sa kanya. Si Jonabel uli. Thank you, Idol, sa update. Ayan, salamat sa like mo, Idol. Si Pete Pelizardo, salamat din sa iyong panonood lagi. Si Georgie, puros XRP, buwas di naman nataas. Buti nga di, sabi naman ni Benz, buti nga di pa nataas para makabili pa ng madami. Yun. Alam niyo yung mga ganito, nagko-comment, once na lumipad na yung XRP, kunyari, lumipad na ng mga 10, something ganyan, or lampas pa 2 digits. Sa kanila may isip na, tangina, murang-mura lang pala dati, no?
Sayang. Hindi ako nabili. Hindi ako nabili. Hindi naman nataas yun. Hindi ako nabili. Malas ha. Ganun sila ngayon yan. Si Rolly Side, boss, kay Atong A yan. Ay, A. Yan, pambayad kay Totoy. Grabe. Ako mo yung nag-comment dun. Sabi ko, I reserve my judgment eh. Hindi dahil sa crush ko si Gretchen Barreto dati nung bata pa siya. Pero hindi natin alam yan, mga idol. Basta ang sa akin dyan, kung sino man yung may kagagawan nun, tangin na kahit sino pa yan, kailangan niya magbayad, mga loads, no? Kailangan niya nakalimutan ko yung words. Pagdunasan, ano ba yun? Basta yun. Yan. Masamang madadanas niya sa buhay niya. Nawawala na yung mga words sa bibig ko. Yon, parang kulang araw ko pag di narinig boses mo, Lord, sabi ni JC. Sabi ka naman, idol. Kung magsisimula na ang bull run, isa na lang talaga ang tanong dyan. Goods na ba ang hawak na imbak mo? Nagrally ang bonk dahil sa spot ETF niya. Susunod. Wala pa silang spot ETF na na-approve. Nag-apply pa lang yun. Grabe ka naman. News pa lang. Yan, tama pa yan. Di pa approve, mga Lords, no? So, alam nyo kasi sa mga in-explain ko na dati yan yung mga meme coins, madaling tawag dito, i-pump, no? Yung lalo na yung mga holders niya ng mga whales, kaya nilang i-pump yan, mga idol, ng biglaan, tapos bababa din ulit, parang ganun. Boss Jeb, sana mapansin mo, ano ba safe na cold wallet sa kasan maganda bumili? Sana mapansin. Hindi ko na kasi nilalagay yung yung link ko ng CryptoBilis eh. Pero dito sa video na to, sige, ilalagay ko yung link ng CryptoBilis dyan. Yung kung saan kayo pwede bumili online ng legit na cold wallet, mga idol. No? Dito sa video na to, lalagay ko, mga lods, no? Sa baba ng description. Tip lang, Tanje, madali gamitin, basta CP mo. Ayan, sabi niya. Sumagot niya yung si Kawaniko, pwede po ba mag-transfer sa cold wallet gamit CP, cellphone? Ang Tangem, yes, madali gamitin. Pero alam nyo kung bakit Trezor yung aking binili? Kasi pwede siyang ma-convert sa cellphone. Kaya lang kailangan ko dalhin yung mismong connector para ma-access ko siya sa cellphone, yung aking Trezor na Trezor wallet. Pero ayoko siyang gawin mga idol. Kaya nga para kasing kapag na accessible siya anytime, parang meron ka na lang, parang sa crypto exchange lang din siya. 'Di ba? Kumbaga accessible siya anytime, pwede mong tingnan anytime, pwede mong galawin anytime. So, ayoko nang ganun. Kapag cold wallet kasi sa akin, parang ayun yung pinaka tinatago mo 'di ba? So sa akin, bago ko ma-access yung aking Trezor, yan mga idol, no? Ikukunin ko sa computer, tapos ganun, kunin ko magkahiwalay nga yung Trezor wallet ko tsaka yung connector niyan Gusto ko magkalayo na para pag sakali ganun Ganun yung inaano ko kasi kung sobrang accessible din yung cold wallet mo, di parang wala din. Para ka lang din nag-crypto exchange. Mamaya hindi mo napansin, nanonood ka pa ng porn kanina sa cellphone mo, tapos nag-connect ka ng Trezor wallet mo, nahack na pala yung cellphone mo. Di-GG na yung yung asset mo. 'Di ba? Ako kasi maingat ako mga idol pagdating sa mga ganyan. So kayo, okay naman yung Tangem. Goods nga ang cool nga niyan Kaya lang ako kasi bumase ako dun sa sa parang security. Maski mismo sa paggamit ko, meron akong security. Ganun yung ginagawa ko mga idol. So nasa inyo kung pero dun sa ilalagay ko na link, maraming wallet doon, Trezor, Ledger, Tangem. Basta doon. Mamaya check nyo sa link sa baba. Si Tix Ulab, shoutout sa iyo. Si Emil Roy Capistrano. Mamaya check mo dun sa ilalagay kong link. May kita mo lahat ng presyo doon. Pero ang payo ko lang, bago kayo bumili ng cold wallet, check nyo muna na nandun yung coins, no? Nasa accessible yung coins nyo dun sa cold wallet na bibili nyo. Kasi minsan, lalo na yung mga murang Trezor o yung mga murang cold wallet, minsan wala dun yung ibang coins
Depende sa cold wallet. Yung iba meron naman. Kaya nga depende. Search nyo muna, mga idol. No? Ninoy Taduran, shoutout sa'yo, basura man. Basta ako, bago matapos ang bull market, take profit ko na the rest ng XRP ko. Magtitira lang ako ng mga 100 pieces to hold for 5 to 10 years. So, goods. Si Alundra, Nicholas Kolaski is Satoshi. Siya ba si yung founder o developers ng Pi Network? Pwede, may chance. Di natin alam. Sabi ko nga sa inyo eh. Hindi ko naman tinatanggal yung kanyang karapatan kung sakaling siya yun. Di ba? Malay nyo, siya nga. Hype si XRP. But okay, ganun talaga dito sa channel. Alam nyo kung lagi nanonood dito, alam nyo na yan. Ibig sabihin, kapag nagtaka kayo na hindi ako bias sa XRP, ibig sabihin bago lang kayo. Di ba? Ganun lang yun, mga lods. No? Ay, yung iba dito kasi, nagpupunta para rin sa mga ibang news natin. Pero ang final news ko naman lagi, XRP. Di ba? Alam nyo naman yan, mga lods. Pero, halos kalahati o mga news natin sa iba't iba. Global and iba pang mga coins, di ba? Taka lang kada kang Nicholas Colasis na mapukin yan. Sorry idol si Kido Dol There's cha. Hindi ko nabasa ng maayos, nagbibitok ako sa iyo bigla Dance Cortez, shoutout sa iyo. Wala rin nga no, sa Bybit lang. Nonoy Flores, shoutout. Nomer De La Cruz, one day hawak tayo ng Ripple Mastercard, debit card, credit card. Ayan, tap na lang sa pagbabayad. Tama ka dyan idol no? Tama ka Lods, ganyan ang ginawa ko sa online games na yan. Ginawa ko na lang libangan, deposit ako 950, pag nanalo 500, cash out agad, at bodega agad sa crypto. Karamihan ng bodega na panalunan ko lang sa online games, barya-barya para pag natalo, di okay lang, libangan lang. O yun, galing niya idol. Aldrina Matalog, Lodi, lahat naman ng speculation nyo parang tama. Kaya susunod ako sa mga, wag idol mag-research yun ng sarili mo. Ano lang din ako. Baga wala. Sarili lang ako, mga lods, no? Hindi ako magaling. Genius lang tayo. Kaya nga hindi ako TTA. Baga, yung nire-report ko sa inyo, mga nababasa ko lang din. Mga balita. No? So, bibigay lang ako ng opinion. Nakakatawa yung mga nagko-comment na, opinion mo lang naman. Malamang. Kaya ka nga nanood dito para marinig yung opinion mo Tapos sabihin mo, opinion mo lang naman yan. Tungok ka din Tama yan. Ibitaw na nila ngayon 10,000 agad, sabi. Lorenzo, supporting na pa daw idol yung Genius Bill. Baka si David Schwartz ang kukubra ng 10k Bitcoin. No? Ayan. June Abendaño, shoutout sa iyo, idol. Ang Robin Padilla ng Bulacan. Sikat yan dun George Gonzales, yung mga Bitcoin Maxi, may mga hawak na XRP rin na XRP yan. Sana nga idol, goods yan. Ako, gusto ko lahat magkaroon ng XRP. Bagsak yan sa mga milestones na ini-expect kay XRP to disappoint, prostrate small retail investors. Ranging lang to $2 to $5 till year ends. Sabi ni J45, tingin na 6. Say yan idol, tama ka rin kung gusto mo maging tama, di ba? Sa panahon niya hindi na ako naipagtali. Kung gusto mo yan, di dyan ka na. Tama ka dyan. Congrats. Good luck. Boss, sa BitGet, paano mag-open ng long to separate entry? Let's say yung isa entry ko sa mataas na price na ipit at gusto ko mag-open ulit ng bago, entry mababa price, lagi mag-merge talaga yun, idol. Ganun talaga. Mag-merge. Ang mangyayari, mag-merge yun, tas mag-iiba yung liquidity mo. Magbabago siya. No, ganun talaga yun mga idol Kaya mas maganda kung ganun, itapusin mo na yung sa mong Kaya nga ako kapag nakalong ako sa XRP, tapos tawag dito position trade. So ibig sabihin matagal kong i-hold yun. Minsan nag-short din ako doon sa XRP mismo kasi ayun lang yung pwedeng hiwalay na trade It's either short tsaka long. Ganun lang yun. Pero yung parehas long, hindi. Magme-merge yun talaga, idol. Kapag ganun, sa ibang coins ka na. Pag ganun, sa ibang coins na rin ako Kunyari, naramdaman ko na tataas. Sumusunod naman sa Bitcoin yan. Di sa Bitcoin na lang ako. Ganun yung sa akin lang yun kasi talagang mag-merge yan
magbabago lang yung liquidity position mo. Pwedeng umatras o umangat. Naku po, baka totoo yung lumabas sa Simpson. Naku, hindi naman siguro, idol. Elmer Protasio, idol, baka ililipat na yan sa final coins. Kaya si Pai biglang magmumun soon sa 5,000%. No? Nothing is impossible, no? Sa crypto, pwede mangyari yan, mga idol, no? Hammer drop to Daddy Trump. Ayun, yun kanina, no? Nagpasa siya ng batas. Skylab, shoutout sa'yo, JBB. Si Satoshi, anak niya si Nicolas. Hindi naman, parang ilang taon pa lang yung Bitcoin, mga idol. Buhay na ako nun. Tanda na nga, mga 2000, Hindi naman, teenager siguro. Teenager na ako nung ginawa yung yung Bitcoin. Hindi pa naman ganun katanda yan. Grabe ka naman, no? Kasi Nicolay, mas matanda pa ata sa akin yun, eh. Tapos anak pa siya ni Jeb, twin ba kayo ni Baron? Sinong Baron? Kamukha ba kayo? I like and enjoy your content. Thanks. Si Amber. Sino si Baron? Baron Geisler? Asa ng sabaw? Di naman siguro, di ko alam ha. Maputi yun eh. Ako eh. Ulik ba ako eh. Pwede ko na nga sabihin yung N-word eh. Kasi magkasing kulay kami ng mga Hindi. Sinong Baron, idol? Baron Geisler ba? O si Baron Trump? Si Baron Trump? Lester Francisco, shoutout sa'yo. CIA Lodi. Ayun, si CIA pala gumawa eh. Elmer TV, si Chan Ogok, shoutout Lods kay Christian Anyo Nuevo Ogok. Ayan, shoutout sa inyo mga Lodi ha. Lalo na kay Christian Anyo Nuevo Ogok, shoutout sa iyo, idol. Si Ogok. Ganun banggit yan eh. Si Christian Anuevo Agak. Ganun. Medyo islang. Clabis, shoutout sa iyo. Gagawin din ba ng NFT yung pinang pirma ni Trump dun sa Ayun, yun nga. That yung mga event na ganun. Meron kang hawak dun pinangahawakan no? So, kaya din ba ma-hack ng Quantum AI yung crypto sa cold wallet? Ay, hindi pa natin alam idol eh. Kaya lang, cold wallet kasi yun eh. Siguro, I don't know. Wag naman sana. Pero sa tingin ko, mahirap yun. Grabe, nagkatotoo na naman ng mga post ni Bearable Guy. Ayan, tama ka doon mga lods. No? Kaya kahit ganun yun, naniniwala tayo sa mga riddle nun eh. Joel Cruz, shoutout sa'yo. Roel Hayalin. Si Junel Nael, syempre, always yan si idol. Good Mindset Wisdom. Shoutout lods. Kilala ko na si Satoshi. Nakainuman ko kagabi. Ito, tinawag mo ko. Kasi grabe, pareho lang sa mulo. Kung Fu. Ayan, si Albert. Sa wakas, lumabas ka na, idol. Stay safe sa inyong lahat, mga Lodi. Lagi nihintay nyo talaga ako, ha. At ang nag-champion, grabe, si Dens Cortez, dumalawang comment. Si Albert, ganun din, dumalawa. Pero ang nag-champion ay si J. Pilar. Yan, yo. Shoutout sa iyo, idol, at congratulations, ikaw ang #1 sa Japan. So, ayan. So, kita tayo bukas ulit. Sana enjoy nyo yung video natin, ha, mga idol, ha. Medyo ang haba ng video natin, tingin ko, ha. Pucha, 1 oras may higit. Ngayon na lang ulit to. Ngayon na lang ulit ako nag-enjoy nag-enjoy lagi naman ako nag-enjoy. Talagang nag-enjoy ng tuloy-tuloy ako nagsasalita. Mga lods, no? Usually napapagod ako ngayon hindi eh. So ayun mga idol, kita-kits tayo bukas mga idol ng umaga. Bitin pa ako, gusto ko pa magsalita ayan. Maraming salamat sa mga nanood mga lodi. Syempre like niyo yung video natin, subscribe sa mga hindi pa na-subscribe, check niyo yung link dyan sa description. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Kobe Studios. Subscribe to Jump If you want to subscribe to me, link description. Peace.